Kung ang manok mo rin ay mga heritage chicken at hindi mo to ginagawa, siguradong malulugi ka. Nakakaaliw tignan yung mga manok na kumakain ng dahon. Hindi lang dahil ito ay masustansya, kundi ay mapapamura ka. Sana ay samahan niyo ako sa video na ito kung paano ko sinasana yung manok ko na kumain ng dahon. From day 1 to 1 week, nag-commercial starter feeds muna tayo para sa kailangan nilang amino acids, minerals, pre- and probiotics, at enough percentage of protein na kailangan nila sa paglaki. Sa age na to, common yung sakit na coccidiosis o yung tumatay sila ng dugo. Kaya meron po tayong pinapainom na may halong extract ng bayabas. 2 weeks na sila, kaya try natin if kakainin nila yung shredded na water hyacinth. A few moments later. Ay, ayaw. I suspect dahil na rin sa water hyacinth kasi yung amoy niya napakalakas. 3 weeks old na po sila. For sure, kakainin na po nila yung dahon. Susubukan naman natin yung kangkong. Simple lang. Hihiwain lang po natin yung kangkong na naaayon sa sukat nila. Among Rhode Island Red, Black Australorp, and Plymouth Barred-Rock, yung Rhode Island Red yung pinakamalakas kumain ng dahon. Painumin natin sila ng tubig na may halong extract ng guava leaves para ma-avoid po natin yung coccidiosis o yung pagtay na may halong dugo. Kumuha lang ng dahon ng bayabas. Kumuha lang ng mga 10 dahon, kuskusin hanggang makuha yung extract niya. Kumuha lang ng konti, mga kalahati or 1/4 at i-mix sa tubig. Ang gusto ko rin sa manok yung hindi sila choosy sa pinapainom mo. Kahit anong i-mix mo na nakakabuti sa kanila, iniinom nila. Continue lang yung pag-snack sa kanila ng mga dahon hanggang umabot sila ng 4 months. Kasi yung 1 month or day 1 hanggang sa naging 4 months sila, yun yung pinakamahirap na transition kasi halos dependent pa sila sa commercial feeds. Kasi pag ginawa mo namang puro dahon lang, iba hindi kumakain, yung iba naman kumakain, hindi pa. Tapos may iba lumalaki, yung iba nahuhuli. Kung ang manok mo rin ay mga heritage chicken at hindi mo to ginagawa, siguradong lugi ka. Hindi po kasi ito same sa mga COV 500 o yung 45 days na napaka-efficient sa pagkain na kaya nila mag-produce ng malalaking karne kahit sa 45 days lang. Ito naman mga dual purpose, nakadesign po sila sa mga free range. Magaling po sila mag-forage o maghanap ng sarili nilang pagkain.